Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16, ganito ang sinasabi. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga patunay na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Narito ang ilan sa mga katotohanan na nakasaad o nilalaman ng Biblia. Una, ang kamatayan ay totoo. Hebreo, Kapitulo 9, talatang 27, ganito ang sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang sabi sa unang punto ay kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Bakit nga ba dapat hukuman o husgahan ang tao? Ang ikalawang punto ay dahil ang kasalanan ay totoo. Mga taga-Roma, Kapitulo 3, talatang 10, ganito naman ang sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ayon naman sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, talatang 23, ganito naman ang sinasabi, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayong napatunayan na ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan, ang pangatlong punto ay ito ay may kabayaran o kaparusahan. Ayon sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 23 ay ganito naman ang ating matutunghayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pinapaalam din po ng Biblia na may ikalawang uri ng kamatayan. At ito ang ika-4 nating punto. Ayon sa Pahayag Kapitulo 20, talatang 13 ay ganito ang sinasabi, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Ayon sa Pahayag Kapitulo 20, talatang 14 ay ganito ang sinasabi, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ayon sa Pahayag Kapitulo 20, talatang 15 ay ganito ang sinasabi, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kung babalikan natin ang sinasaad sa ikalawang bahagi ng mga taga-Roma Kapitulo 6, talatang 23 ay ganito ang ating makikita. Datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, walang bayad po parang regalo, tatanggapin mo na lang, kaya ang ikalimang punto ay may mabuting balita ang Diyos para sa iyo. Mga taga-Epeso, Kapitulo 2, talatang 8, ganito ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. At sa Siyam ay ganito naman ang sabi, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayon sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9, ay ganito ang ating mababasa, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, ay ganito naman ang nakasaad. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bilang conclusion, napag-aralan po natin na ang Panginoong Hesus, na ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pinako po siya sa krus para po mabayaran o ma-justified po ang kamatayan na kabayaran ng ating mga kasalanan upang makamtan po natin ang kapatawaran ng Diyos at ang lahat ng ating kasalanan ay nabubura dahil sa ating Panginoong Hesus. Ayon sa Juan Kapitulo 1, talatang 12, datapuat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.
Sana po ay malinaw ang paliwanag namin. At kung meron po kayong hindi nauunawaan, mangyari po na mag-direct or private message po kayo sa aming page na The Gospel Literature. Narito po ang aming contact details dito, number 099123487723 at ang TNT numbers ay 093090796114 po. Maraming salamat po and God bless always.